Ayan. So, hi guys. Gusto ko lang i-share yung experience ko. Sorry, sabog-sabog pa ako. Kasi ngayon lang talaga ako nakapasok sa hostel. So, yung hostel ko here sa South Korea, sa Busan, hindi kasi ako nag-Seoul. So, yung aking airport na binabaan, actually, it's from Iloilo to Cebu, Cebu to Busan. So, dalawang immigration, of course. Immigration sa Cebu, it was just smooth. May questions, kasi alam ko yung iba gustong malaman kung ano yung mga questions. Actually, it's case-to-case basis. So, yung sa akin kasi, I had a US visa stamp sa passport ko, though expired na siya, pero it was just recent, last August, nung nag-compete ako sa America for the World Championships of Performing Arts in Anaheim, California. And meron din akong, hindi ko alam kung nakita nila sa system yun, but I was also approved of an ETA 5 years sa Canada. So I think that helped din for them not to ask so many questions, but I was not exempted from it. So, yung unang question so far na natatandaan ko pa is, of course, what are you going to do there? I'm going to tour. Alone, yes, sabi ko. Tapos, inunahan ko. Kasi alam ko, kung hindi ko siya inunahan, I think there will be a lot of supplemental, I don't know if yun yung right na term, yung mga marami pang questions. So I said, if you take a look at my passport, I was just recently in America, in California, and I got gold for, siguro parang binoost ko rin yung sarili ko sa kanila. Hindi naman sa pagmamayabang, pero just to be able to pass. So, I said I was able to win gold and reach grand finals for Team Philippines. And yun, syempre, sabi niya, congratulations. So I was thinking like, okay, that's positive. Sabi niya, okay, and what are you gonna do there? I said, this is a prize for myself. This is why I booked for 5 nights to Korea. I wanted to go to Busan because Seoul is a bit common. So I wanted to check, a different place or area. So yun, bigla niya na lang na sabi niya, sige, picture. So kinuhanan ako ng picture and then that's it. Yun lang. So, I was like, oh, okay. So, yun. Basta confident ka lang talaga. Sumagot. Yung, kung pwede mo silang unahan, sabi nga nila, di ba, isang tanong, isang sagot. Pero sometimes, it's really case-to-case basis. Kung alam mong kaya mo silang i-overpower and madadala mo, so go, why not? And then, next thing is, nagbiyahe na ako, di ba? Pagbiyahe ko, pagdating ng Korea, dadaan ka pa rin ng immigration. Actually, hindi ako nag-expect na mas medyo straightforward and strict sila. Siguro, ganun talaga basta foreigner ka. So, sabi niya, from where are you? I said, I'm from the Philippines. Passport, no? Binigay ko yung passport ko. Inunahan ko ulit. Sabi niya, ay hindi. Nagtanong muna siya, sabi niya, what are you gonna do here? I'm gonna tour. Alone? Parang sarcastic. Ako, yes, alone. That is because inulit ko ulit. I just recently went to the United States of America. You can check my visa right there. And I was there for a competition kasi yung visa namin may nakalagay for competition talaga siya. So, yun, parang okay, na na lang siya. And then, kasi yung una sa akin, talagang, hindi ko alam kung anong bansa yun, pero parang pinapunta siya sa office talaga ng head ng immigration. So, kinabahan na ako. So, that's it. So far, biometrics, and I was able to go out. Then, nang nasa labas na ako, may free wifi sa airport ng Busan, sa Gimhae International Airport. By the way, yung pangalan. Pero, medyo nawawala-wala siya pag pumupunta ka on the next floor, lilipat ka ulit sa baba. So, kailangan sign in ka ulit ng ulit. So, parang, okay, alam kong mahal ang wifi, pero kasi kailangan ko talagang alamin, first time ko sa bansa. Alam kong wala rin naman ako masyadong dalang pera, or wala rin akong pera, pero I needed it, even just for a day. I know that would not be so practical, but I had to. Kasi lalabas ako ng airport, pupunta ako ng subway, hindi ko alam ang gagawin ko, hanapin ko yung hostel ko.
So, luckily, meron dun yung 6,600 won. Di ko na lang i-convert, kayo na lang. For 1 day, SIM siya. For Wi-Fi lang. It's not gonna be for calling. Hindi ko alam kung pwede itong i-convert na papaloadan mo siya. Hindi ko pa alam. Kasi I'm just here for day 1. So, after that, inano na nila, sinet up nila lahat-lahat. So, I was able to go ask people. Ginagamit ko lang yung Google Translator sa pakikipag-usap sa kanila kasi talagang mahirap makipag-usap sa kanila. Not all can understand and can speak English. So, yun, di natuntun ko na kung nasan yung first station ko. May na-meet ako sa loob ng train, tinanong ko. So, ginaid ako paano mag-transfer kasi before I had an experience sa Dubai na rin sa metro. Pero, not this complicated na ang dami talagang nilulusutan ng subway nila. Sa Dubai kasi not much. Madali siyang intindihin kaysa yung dito, lalo na yung language barrier. Kasi sa Dubai, mostly, Arabic sila, pero nakakaintindi talaga sila ng English kahit hindi sila masyado nakakapagsalita. Yun yung difference. So, yun na. I was able to go na sa aking hostel. Actually, medyo napagod ako kasi ngayon lang talaga ako naka-check-in at 3 o'clock. Dapat 4. Pero pinapasok na nila ako. Pero morning kasi ako dumating. Like around... I think early pa sa 6. 12, 1, 2, 3, 4. Basta early, mga 6 ata ako dumating. 6 something. So, hindi pa pwede kasi 4 p.m. yung nila, medyo stricto sila dito sa hostel. Siguro kasi meron pang nag-occupy. Kailangan din ihanda. So, yun na yung nangyari. Naglakad-lakad ako. May mga videos din akong i-upload. Like, reels or mga simpleng video na i-voice over ko sa mga so far nalibutan ko ngayong day 1, nakakapagod, sakit sa paa, and malamig, yung parang sumasakit talaga, yung may sinusitis ako. Siya basta, medyo yung weather. Nakaranas na rin ako ng ganito pag nag-winter sa Dubai. Wala naman pang snow, and I don't think I'll be here naman once nag-snow, winter pa lang. So, parang siguro nagulat lang yung ko na sa Pilipinas napakainit. Tapos dito ganito. Mainit din naman siya, pero hindi siya tumatagos sa'yo. Yung parang naka-aircon ka sa labas, ganun. So far, yun yung sa day 1 ko. Ito yung hostel, Kimchi Busan Guest House. Bali, 10 beds. So far, parang 3 pa lang or 4 pa lang kami nag-occupy. Hindi ko pa na-meet yung mga kasama ko. May common bathroom, saka common place. Una, pagdating ko depressing. Kasi parang walang tao sa receptionist. Nagtitinginan lang kami ng mga ibang lahi, mostly puti. And ngayon, pagbalik ko, at least meron na nakaupo doon. And she was very entertaining naman. Malinis naman yung hostel. Yun nga lang kasi syempre mag-a-adjust ka. At saka hindi mo kilala yung mga nagbabackpack dito kung ano yung nasa utak nila. Yun lang. So ingat lang din. Ayoko na rin gumastos para sa padlock. Dadalhin ko na lang yung mga dapat dalhin like documents. Ilala ko na lang sa luggage ko. Yun. So far, yun lang naman. Update lang. And gusto ko rin makatulong awareness sa mga gustong magpa-Korea. Hindi nga lang sa Seoul, but sa Gimhae or Busan. So, I hope nakatulong ako kahit papaano. And I'll keep updating for the days na nandito ako sa Korea. And it's such a nice place, nice people. Pero, since I can say meron pa ring monoculture dito sa kanila na hindi nila i-accept at hindi sila a-adjust sa'yo kung hindi ka nakakaintindi ng Korean or whatsoever. So, kung hindi ka talaga marunong, I suggest just use your tools like translator and stuff para, kasi sometimes hindi naman nila gusto maging rude pero it appears rude sa'yo kasi hindi nga sila mag-a-adjust for you. So, yun lang. Sana nakatulong kahit papaano. And once again, my name is Love and I'll be sharing a couple of my experience here sa South Korea. Bye!